Sa tuwing nakakamit ang isang tagumpay sa labanan laban sa kasinungalingan, lagi itong sinasamahan ng kapangyarihan at epekto ng panalangin na pinagagana ng maalab na pananampalataya. Tingnan natin ang 1 Kings chapter 18. Chapter 18 verse 36. Sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon, si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, "O Panginoon, Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel. Ipakilala mo sa araw na ito, na ikaw ay Diyos sa Israel, at ako ay iyong lingkod, at aking ginawa ang lahat ng bagay na ito sa iyong pag-uutos. Sagutin mo ako, O Panginoon. Sagutin mo ako, upang malaman ng bayang ito na ikaw Panginoon ay Diyos, at iyong pinanunumbalik ang kanilang mga puso." Matapos manalangin ng taimtim. Verse 38. Nang magkagayoy ang apoy ng Panginoon ay bumagsak, at tinupok ang handog na sinusunog, ang kahoy, mga bato, alabok, at dinilaan ng tubig na nasa hukay. Nang makita yun ng buong bayan, sila'y nagpatira pa at kanilang sinabi, "Ang Panginoon ang siyang Diyos, ang Panginoon ang siyang Diyos." At sinabi ni Elias sa kanila, "Hulihin ninyo ang mga propeta ni Baal, huwag hayaang makatakas ang sinuman sa kanila." At kanilang dinakip sila, sila'y ibinaba ni Elias sa batis ng Kison at pinatay roon. Ang 850 bula ang propeta na sumamba kay Baal, at si Elias ang tunay na propetang naglilingkod sa Diyos, ay nagmungkahi na, tingnan natin kung sino ang tunay na buhay na Diyos. Nagsasabing, mag-alay tayo ng hayop, gumawa tayo ng isang dambana para sa handog na sinusunog, at kumpirmahin kung sino ang tunay na Diyos bilang siyang sumasagot sa pamamagitan ng apoy. At nanalangin silang lahat alinsunod dito. Ang mga bula ang propeta ay nanalangin sa kanilang mga Diyos sa kanilang daan, at si Elias ay taimtim na nanalangin sa Diyos sa kanyang paraan. Sa huli, ang Diyos Jehovah na pinaglingkuran ni Elias ay sumagot sa kanyang panalangin. Ang katotohanang, ang Diyos ay totoo, ay napatunayan sa pamamagitan ng mga panalangin. Ang dahilan kung bakit si Propetang Daniel ay pumasok sa yungib ng mga leon, at hindi naging pagkain ng mga leon, dinadaig ang lahat ng paghihirap, ay dahil sa mga gawain ng mga panalangin na nagmula sa pananampalataya sa Diyos. Gaya ng pinatunayan ni Elias na ang Diyos ay ang totoong Diyos, sa pamamagitan ng mga panalangin at gaya ng naligtas si Daniel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga panalangin sa mahihirap na sitwasyon, taos-puso akong umaasa na mangyayari ang mga ganitong gawain sa atin sa panahong ito. Tingnan natin ang Matthew chapter 7 verse 7. Humingi kayo, at kayo ay bibigyan. Sino ang magbibigay nito sa atin? Sinabi ng Diyos na tiyak na ibibigay niya sa atin ang hinihiling natin. Kung sinabi ng Diyos na ibibigay niya ito, makakapaniwala tayo rito. Kung gayon, anong mga aksyon ang dapat nating isagawa para maibigay ito sa atin? Dapat tayong magtanong at maghanap. Ang pag-upo ng hindi humihingi ng anuman at pag-iisip na alam ng Diyos ang lahat, at automatikong magbibigay sa atin, ay hindi katanggap-tanggap. Tiyak na sinasabi rin ng Biblia, humingi kayo, at kayo ay bibigyan, humanap kayo, at kayo ay makakatagpo. Nasa atin na ang paghingi, at nasa atin ang paghanap. Ang Diyos na ang tutupad dito sa pamamagitan ng resulta pagkatapos nito. Humingi kayo, at kayo ay bibigyan, humanap kayo, at kayo ay makakatagpo, tumuktok kayo, at kayo ay pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. Dahil nasusulat, ang bawat humihingi, ibig nitong sabihin na ang lahat ng humihingi ay makakatanggap. Kung gayon, kung isa sa alang-alang natin ito, ano ang ipinapahiwatig nito sa mga hindi humihingi? Hindi sila makakatanggap. At ang humahanap ay nakakatagpo, at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Mayroon bang tao sa inyo, na kung humingi ng tinapay sa kanya ang kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung humingi siya ng isda ay bibigyan niya ito ng ahas? Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya? Gaano pa kaya ang inyong makalangit na Ama ang magbigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya? Pag maalab tayong nananalangin alinsunod sa kalooban ng Diyos nang may pananampalataya, gaano niya pahahalagahan ang katapatan ng ating mga panalangin mula sa itaas? Sinasagot niya ang lahat. Dapat niyong paniwalaan ang katotohanan ito.
Gayunman, dapat na maging malinaw sa atin na tungkulin natin na humingi, maghanap, at kumatok. Ito ay nakasalalay sa atin. Pag ginawa natin ito, mangyayari ang mga ganitong bagay.